Magandang gabi po sa inyo lahat. Parang punong-puno po ang ating simbahan ngayon. Bakit kaya? Mahal po magbiyahe. Mahal po ang gasolina. Pero sa kabila po nun, magandang pagnilayan po natin, huwag nating isipin na pinigilan tayo nitong panahon ng Semana Santa na tayo magbakasyon o magbakasyon grande. Pero ito po ay paanyaya sa atin na pagnilayan po natin yung sitwasyon po natin ngayon. Yung ating unang pagbasa, kung papalitan lang po natin yung tupa po doon, parang wala na po siyang pinagkaiba doon sa ating ikalawang pagbasa. Kung papalitan natin na yung tupa ay si Jesus, wala na po siyang pinagkaiba. Kasi ang nangyari po doon, inialay po yung tupa para sa kaligtasan, lalo tigit ng mga panganay, lalo tigit ng mga Israelita. Kasi yun yung parang last straw na pinanghawakan ni Moises bago tunay na palayain sila ng paraon. At dahil doon, parang naglugmok yung paraon. Sinabi niya, sige na nga, umalis na kayo, lumayas kayo. Kaya nga ba, sinasabi doon, in the Old Testament, the Israelites were liberated from the Egyptians. But in the New Testament, we were liberated from sin. Tayo iniligtas ng Diyos sa ating kasalanan. And true enough, ganun nga yung nangyari. Iniligtas tayo sa kasalanan. At ano nangyari? Inialay din si Jesus parang tupa. Alam niyo po yung pag-ihaw sa tupa? Ang pag-ihaw po sa tupa, ano po yan ilalagay po sa kahoy o sa kahoy yung tupa para naka-form pong dalawang ganyan. Kung titingnan niyo po, parang naka-crucify din yung tupa. Kaya tunay na parang may premonition na yung pag-alay ng tupa ay ang pag-alay ni Jesus, the Lamb of God, para sa ating kaligtasan. Kaya yung unang nangyari, it is a premonition, it is a prefiguration of the sacrifice that Jesus will do in the Last Supper. Inialay niya ang kanyang sarili alang-alang para sa ating lahat. At nakapakaganda po dito kasi pwede nating maiugnay doon sa nangyayari pong misa sa atin tuwing tayo po ay nagsisimba. Yung do this in memory of me. Hinahabilinan niya ang kanyang mga apostol, do this in memory of me. And that is why what we celebrate in the Mass is a memory, the remembrance of what Jesus did. Hindi po tayo may bagong sakripisyo, hindi po. We are remembering the sacrifice that Jesus offered for our sake. Kaya napakahalaga po nung paghahabilin ni Jesus. It is a prolonging of the memory of Jesus for our sake. Sa mga Israelita, yung Paschal Feast na yon, tumatak po sa kanilang isip. Kahit yung kanilang paglalakbay sa disyerto, nakatatak po yan sa kanilang memorya. Sa atin po, itinatatak din sa ating memorya sa pamamagitan ng Eucharistia.
At sino pong nagdiriwang ng misa? Yung itinalaga ni Jesus, ang mga kaparian. Yan po yung pinagdiriwang po natin kaninang umaga. It is the celebration of the renewal of the priestly promises. At hindi po ito na itinatanghal ng pari ang sarili niya. Kasi ito po yung sasabihin natin na sa Ebanghelyo. Priests are not ordered para sila itanghal sa pedestal. Hindi po. A priest is so ordered for service. Para maglingkod. At yun yung po yung pinakita ni Jesus sa paghugas niya ng paa ng kanyang mga apostol. Gawain po yan ng isang alipin. Kaya si Pedro po, ayaw pumayag na gawin sa kanya yon, na hugasan ng kanyang paa. Kasi alam niya, si Jesus ay kanyang Panginoon at Guro. And he would not allow Jesus to do that. But Jesus insisted, if I do not do this, you will not have any part in the salvation. Pero hindi pa rin naunawaan ni Pedro yon. Kaya halagang parte o bahagi ng pagpapari yung paglilingkod. Ako po ay formator for 15 years. At lagi pong binibigyan pong diin sa mga seminarista. Habang seminarista pa lang, kayo ay hinuhubog, you are being formed for service. Not for honor, not for glory, not for recognition, but for service. Pero nakakatuwa po dito, bandang huli, ang ginawa ni Jesus, o ang pinagawa ni Jesus sa mga apostol, and then they washed each other's feet. Hinugasan nila ang paa ng kapwa nila. And that is why we are also ordered, lahat tayo, we are ordered for service. Kaya napakahalaga po itong pagdiriwang natin ngayon. Because it puts order to our existence. Bakit nga ba tayo nandito? Dahil nais ng Diyos, maramdaman natin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nais ng Diyos ipadama sa atin yung kanyang pagbibigay ng sarili sa sakripisyong ginagawa niya. Yung sinasabi natin na pagbubuwis, the ransom that Jesus offered of Himself. Isang napakamahal na pagbubuwis. It is such an expensive and costly gift or ransom. And yet Jesus did it for our sake. Inialay niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. Nawa ito'y manatiling tatak sa atin, that costly ransom. Hindi niya ginagawa ito para itaas niya sa kanyang sarili. Ginawa niya ito, bunga ng kanyang pagmamahal para sa atin. Ano yung hinihingi sa atin ngayon? It is also to respond in love. It is to respond in love. Kapag tayo ay minahal, paano tayong tutugon? Magmahal din. Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Kaya nga ba, the commandment of Jesus to wash each other's feet, tunay na tunay po yun. Mahalin ating kapwa. Hindi lang ngayong panahon ng Kwaresma. Siguro lalo't higit sa panahon ng kagipitan. Itong giyera po na ito sa Iran at sa Israel, dadalin po tayo nito sa kagipitan. And I'm not trying to be a doomsday sayer.
Kasi nararamdaman na po natin ngayon, epekto ng giyera. Ang taas ng presyo, nagdoble ang presyo ng diesel. Pero, sa panahon ng kagipitan, dito natin matakikita ang tatak ng pagiging Kristiyano. Paano tayo nagtutulungan? Paano na tayo nag-aalalayan sa panahon ng kagipitan? Paano tayo nagmamahal sa panahon ng kagipitan? Sa ngayon, hindi pa siguro natin masyadong nararamdaman at hindi pa tayo nadidiin ng kagipitan. Pero magandang pagnilayan na po natin yun ngayon. Para pagdating ng panahon, alam natin kung paanong tumugon. At patuloy nating pinagdadasal na tayo bigyan ng lakas for God to give us wisdom and courage and strength to do His most holy will.